Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon, 20 minutes ago. May napapabalita na mag-leave of absence daw si Speaker Martin Romualdez. At ibang kongresista ang uupong Speaker of the House. So, sino itong napipintong papalit na speaker at katanggap-tanggap ba siya sa nakakarami sa Pilipino? Ito. Si Congressman Barsaga pa rin nag-react. Wala siyang tiwala dito sa ipapalit. Sabi niya, hawak rin ni Romualdez at Marcos si Bogie D. Wala akong tiwala dyan. Reaksyon ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos lumutang ang pangalan ni Deputy Speaker Faustino Bogie D. III bilang posibleng kapalit ni House Speaker Martin Romualdez sakaling ito'y mag-lead. Para kay Barsaga, hindi umano tunay na pagbabago ang iluluklok kung papalit man si D dahil mananatili pa rin umano ang impluensya ng Romualdez Marcos camp sa liderato ng Kamara. Okay. So, hindi ko masyadong kilala itong Faustino Bogie D. III. Ang alam ko lang, yung D, mga ruling family clan sa Isabela ba yun, D? So, D3, baka ito, anak na ito. So, kung ako ang papipiliin, opinion ko lang ito, kung talagang tunay na pagbabago, ang nakikita kong magandang ipalit kung matuloy man ang pag-leave of absence, it's either Congressman Toby Chanco or Congressman Albi Binetes. Yun ang para sa akin. Other than these two, wala na. No. Yung unang balita noon, si Congressman Sandro Marcos ang ipapalit. Kung siya ang papalit, ang mga kongresista and even Speaker Romualdez, gustong-gusto. Kasi nga, alam na yung samahan ng magtiyo. So, kung si Sandro Marcos ang speaker, edi ano pa rin, parang nandyan pa rin as speaker si Romualdez. Kaya, no way na hindi ka tanggap-tanggap sa taong bayan kung si Congressman Sandro Marcos. So, sino pa? Ito, ulitin ko, hindi ko kilala itong Congressman Faustino Bogie D. Dahil wala siyang wag na lang. Si Romualdez na lang din. Kasi parehas lang. Kaya lang, sa nakikita ko nararamdaman na ng mga kongresista ang galit ng taong bayan. Even Malacanang, sa tingin ko lang yung pronouncement ng Pangulo na if I weren't a president, I will join the street protest, yung rallies against corruption. Anong ibig sabihin nun? Pag-aamin, Pangulo na ang umaamin na malala ang korupsyon na nangyayari sa bansa. And this corruption starts dyan sa both houses of Congress. O yun, napalitan na nila ang Senate President. Okay na. So, anong isusunod? House naman, papalitan. So, paano mapapalitan? Dapat pumayag si Speaker Romualdez. Kasi, sa tingin ko, kung hindi siya papayag, hindi siya maaalis dyan. Mahirapan kung sino man makakuha ng majority. So, 300, majority 150 plus. Mahirapan silang makakuha. So, yung voluntary lang na
voluntary lang na will ni Speaker Romualdez na mag-lead, pwede. Kasi nga, pag hindi siya aalis dyan, ito, opinion ko lang ito tuloy-tuloy itong protesta. Yung mayroong Gen Z leader kanina, babae, bata pa. Kaya lang, nanlilisik ang mata sa galit, sabi niya. Niloloko nyo kami, ang daming taxes, value-added tax, o ano pa dyan, pag overtime kami, babawasan pa rin. We will not stop. I may grow old, yeah, but my children will continue. We will not stop. Ito, talagang nagising na ang taong bayan yung galit. Talagang galing ako sa bangko kahapon. Bangko ito biglang napag-usapan tungkol sa politika. Sabi niya, galit na galit ako, sir. Sabi niya, yung tinanggal nila si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Instead na maganda na sana yung takbo ng investigasyon. Nalalaman na natin sino kasi nagsalita ng Diskaya. Maraming natuwa sa nasimulan ni Senator Marcoleta. Biglang tinanggal, galit na galit ako, ganon. So paano matatapos yung galit ng taong bayan? Kung saan nagmula ang problema doon. So nasaan na si Saldico? Mapapanagot ba nila? Again, dahil nandyan na yung independent commission, sana makapagsimula na kaagad. Slowly but surely, sana mapanagot, makulong, makasuhan, hindi lang mga kontratista, hindi lang DPWH. Most importantly, mga lawmakers. Hindi naman lahat may mga matitino pa rin na lawmakers. Naniniwala ko dyan. Kaya nandyan nga sina Congressman Barsaga, Liveste, Toby Chanco, Albi Binetes, nandyan, mga matitino. Kaya lang, yung mga, alam mo na, yung greed, yung grabing greed nila na magkuha ng billions of pesos from taxpayers' money, sana matumbok, sana may mga ebidensya na makalap nitong independent commission sa tulong ni Mayor Magalong as lead investigator. Sana may mapakulong tayo. Sabi nga ni Mayor Magalong, mag-sample lang tayo ng isa, makulong na non-bailable, lahat bibigay na yan, magsasalita na yan. I believe in. Salute to Mayor Magalong and of course Senator Lacson. Sana ituloy yung Blue Ribbon hearing, kahit napalitan na si Marcoleta. Ako may tiwala pa rin ako kay Senator Lacson as chairman ng Blue Ribbon. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribong ito ng mas maayos na tahanan. So, panoorin nyo ang video na ito. Karon mag-atok na gyud sa balay ni Ante. So lipay kayo ang nagtabang sa iyaha na makabalay na si Ante. Okay, balo si Ante, gitabangan ra siya. Kabalay na gyud si Ante. Sandayon nyo dak diet. Kali mo man